This is life after Axie Infinity. Ngayon gusto ko siyang balikan kung paano nangyari yung from scratch, tas naging ganun yung life namin out of nowhere dahil sa Axie Infinity. Meron kaming 1,500 scholars noon, umabot kami ng 1,500 scholars. Kaya kung kukumputin nyo, talagang milyon-milyon na pera yung pinang-invest doon. Ngayon syempre, magtataka kayo, pera ko ba lahat yun? Hindi ko pera lahat yun, guys. Pero ang real question is, paano ko nakuha yung mga investment na yun? Isang team ng Axie Infinity nasa 60,000, 60 to 80,000 yun, naalala ko. Ang scholars namin, 1,500. Diba? So, i-compute nyo kung gaano yung inabot nun, diba? Pakalaking pera nun. Pero hindi ko lahat pera yun. Hindi ko lahat pera yun. Magkaroon ako ng mga investors. So, paano ko nakuha yung investors na yun? Alright. Wow. Yung time na to, magsisimula na may mga kasama na ako. Kaya nakapagpundar na ng para dun sa mga moderators na tutulong sa akin. Kasi sobrang hirap na mag-isa lang ako. Almost there. Almost there. Ginawa na naming office tong kwarto ko. Yeah. TV ang dumating, hindi monitor. Ito yung desktop ko. 3 monitor para kitang-kita ko lahat. Then ito yung mga para sa mga moderators, sa mga kasama ko. Tapos meron pa kami niyan sa baba. Yung 2 tropa ko, sila yung maging moderator ko, saka yung kapatid ko, saka yung parents ko. For November, nag-pick na yung Axie Infinity eh. Sobrang dami na eh. Ang ganda ng sistema that time. Ayun, that time nakabili ako ng brand new na Kawasaki ZX-10R. Around 952,000 yung SRP noon, yung time na yun, brand new. Nabilan ko ng pickup si Mommy at Daddy. Yan yung Ford Wildtrak na Ranger. Daddy! Sa inyo yan! Laptop niya! Laptop niya! Laptop yan! Buksan nyo! Oh, buksan nyo! Sa inyo yan! Ako ng big bike para kay Daddy, yung Kawasaki Vulcan niya. Yun din yung talagang hindi ko inaasahan sa sarili ko na ako yung magiging manager nung ganun kalaking napagkatiwalaan ako ng mga investors. Bago pa lang ako sa YouTube noon, parang nasa 2,000 pa lang yung subscribers ko noon. Then naging manager din talaga naman ako. Pag may ipon din naman ako nung time na yon kasi meron akong 5 na scholars that time. Then nag-upload ako sa YouTube noon. Ang nangyari, meron nag-contact sa akin galing ibang bansa. Kinontak niya ako kung kaya ko ba daw mag-handle ng mga scholars niya. Ganon. So, ang nangyari, yung kausap ko na yon, investor siya and meron din siyang group of circle na mga bigatin sa ibang bansa na nag-invest. Yan guys, wala stress na madaling araw ngayon guys. Hindi ako naniniwala nun kasi sabi niya nga, hundreds of scholars nga daw. 100 of teams nga daw yung bubuuin namin. And guys, nawawala isang Axie, what the fuck. So, 100 of teams, talagang malaking pera, yung million talagang ibibigay, di ba? So, hindi ako naniwala. Eh, bilang nagpadala ng pera. Sikat na yung araw, guys. Malapit na rin ako matapos, guys. Yung pinaka first night na binadala na ako ng pera para bumili ng mga Axie, parang 24 hours akong nagtrabaho nun eh. Hi guys, alas 2 na ng madaling araw, guys. And alam nyo kung ginagawa ko, guys. And namimili tayo ng Axies, guys. Yung first 15, nakakatuwa sila, guys. Nagtutulungan sila. Grabing blessing nga talaga yung out of nowhere lang yun. Kasi yung subscribers ko that time, nasa 2,000 pa lang, mababa pa lang. Tas parang nakakaano lang na may nagtiwala na gano'n, di ba? Internet lang ako nakilala. Kaya guys, ang na-realize ko sa internet, napakaraming pwedeng mangyari sa'yo out of nowhere kapag active ka lang talaga as maging vlogger or whatever or what. Nagdasal? Nakita ko nagdasal. Ba't ka natawa? Nagdasal.
Eh kasi birthday ni Mama Mary, di nyo ba alam? Ay, oo! So fast forward, okay naman yung lahat ng flow sana. Kaso nga lang, bigla na lang na-nerf yung team namin. Kasi yung mga pinagbibili namin, mostly Aqua Plant, AAP. Pinahina ngayon ng Axie na nerf. So lahat, naapektuhan yung buong team. Kasi puro AAP. Kaya ngayon bumagsak. So parang medyo nahirapan yung buong ano. Tapos patuloy na patuloy yung pag-nerf hanggat sa bumagsak na yung SLP. Bumaba na ng sobra, pumangit na yung ekonomiya ng Axie Infinity. Actually, nasahod ko, hindi ko actually, ang daming nasunog din dun sa, ano, sa mga dapat na kinash out ko na ako guys. Siguro sa totoo lang, halos 20% lang yung nalabas ko, 80% nasunog. Kaya sobrang sad. Then after that, naisipan na rin ng mga investors na kunin na ulit yung money. So, binenta na namin lahat ng Axie and everything. Axie's getting over. Sunugan ako ng around 80% ng total na dapat na naging pera ko. Ganon katindi guys. So hindi ko rin siya na cash out. Bumagsak yung SLP, nag-hold ako. Isa ako sa mga naging biktima. Around March kasi, summer class ko na ulit. Pag-graduate na ako nun. So talagang iniwan ko na yung Axie Infinity. Yan, graduate na ako ng Aeronautical Engineering. Tapos nag-board exam na rin ako after nun. Ang masasabi ko lang is, unang-una, grabe yung opportunity kapag nasa internet ka kasi parang worldwide talaga yung makakakita ng mga pinagagawa mo. So, if gusto mo maging vlogger or small-time vlogger ka lang, antayin mo lang na may breakthrough dyan eh. Darating yung araw na talagang bigla ka na lang, boom, out of nowhere, kahit small-time YouTuber ka pa. Ganon, basta upload ka lang ng upload. Pangalawa is, natutunan ko dyan is wag maging greedy. Kung tingin mong enough na yon, kunin mo na. Huwag ka nang maghangad ng ano pa. Then ngayon guys, meron akong 4 na business. Yun na lang ginagawa ko for living. And nag-aaral ako ngayon, nagdo-doctor ako ngayon. Balik-aral ako. Pero naniniwala ako na babalik yung mga crypto games na yan. Hindi lang ngayon, pero I think may oras para dyan. Vlog na ba yan? Vlog na to. Okay, yo. Namin yung billionaire gang. Tugtog. Kaya team payaman. Hello guys, we are back at here again. Ibili-bili kami na isa pang big bike. Masaya ka ba? Okay.